Ang topic natin ngayon ay chemical formulas and nomenclature at mag-focus tayo sa naming or nomenclature of ionic compounds. So gusto natin kapag ganito yung topic, meron tayong katabing periodic table of elements kasi kailangan natin yon. Okay? And syempre, yung ballpen nyo, yung papel nyo para makapag-practice din kayo. Alright, so naming of ionic compounds. Una, magsisimula tayo sa binary ionic compounds. Pag sinabi nating binary, dalawang elements yung composition niya. Yung isa, metal cation, yung isa, non-metallic anion. Meron tayong pinakang topic talaga no for ionic compounds, ionic bonds, pero para magkaroon tayo ng overview, kapag sinabi nating metal, sila yung mga nasa left part, no? Tama, left part ng periodic table of elements natin. Ang mga metal, meron silang tendency to lose electron or electrons. Kapag nag-lose sila ng electron, magiging positively charged sila. Kasi una, balanse yan. Balanse yung positive at negative. Kung nabawasan ng negative, mananalo si positive. Kaya positively charged sila. Kapag may charge na sila, ang tawag natin doon, ion. Pero kapag positive ang charge, may specific tawag pa tayo doon, cation. Okay? Now, ang non-metallic anion naman, sila naman yung mga nasa right part ng periodic table of elements natin. Kapag non-metals, ang tendency nila ay mag-gain ng electron or electrons. Kapag nag-gain ng electron, magiging negative sila. Okay? Negatively charged ion, tawag natin anion. Kasi, same reason, balance nung una yung positive at negative, and nag-gain ng electron. Nadagdagan yung negative. Kung nadagdagan yung negative, magiging negatively charged sila. Anion tawag doon. Okay? So, may mga rules tayo for ionic compounds. Yung naming niya. Yung una, you retain the name of the cation. And then, pangalawa, the anion is named by taking the first part of the element name and adding "ide". Okay? Kapag ganito, best na magpakita tayo ng examples, no? Alright, so bago yan, tingnan muna natin to. Pwede nyo isulat to or bahala kayo kung paano nyo siya magkakaroon ng notes nito, no? Pero gusto kong matandaan ninyo yung mga number, okay? Minsan, kapag ibang periodic table, iba yung nakalagay na group. Minsan, kapag 4A nakalagay 14, kapag 5A is 15, 6A is 16, 7A is 17. Gusto ko lang makita nyo yung mga charges nila. Okay? For example, sa carbide, nasa group 4 siya. So, 4 yung charge niya. Minus 4. Ibig sabihin, ang ability niya is tumanggap ng 4 na electrons. Okay? Kapag 5A naman, 3. Okay? Meron silang tendency to accept 3 electrons. Kapag nasa group 6A, 2. Kaya nilang tumanggap ng 2. Yun yung tendency nila. And kapag group 7A, tumatanggap sila ng 1 electron. Okay? Now, for now, pwedeng tandaan na lang muna natin no, yung mga charges nila kasi yan yung makakatulong sa atin sa pagsulat ng kanilang mga formula. Pero, meron kasing magic number tayo dyan yung 8. Okay? Kailangan makomplete nila yung 8. For example, 4 plus 4 is equal to 8. Okay? Tapos kapag group 5A, 5 plus 3 is equal to 8. Group 6A, 6 plus 2 is equal to 8. And group 7A, 7 plus 1 is equal to 8. So, kapag pinag-aralan natin yung ionic bonds, mas maiintindihan natin tong number na to. Okay? So, for now, pwedeng matandaan nyo muna yung mga charges nila. Alright, start na tayo dito. Meron tayong NaCl. Ang requirement sa atin, pangalanan daw natin siya. Si Na, metal yan. Kung metal siya, i-retain yung name. Hindi, i-retain natin. So, si Na is sodium. Okay? And then si Cl, anong pangalan ni Cl? Si Cl ay non-metal, so siya is chlorine. Pero, nakabond siya kay sodium. Ibig sabihin, yung chlorine gagawin nating ide. So, ito na si sodium chloride. Okay? Next, KBr. Again, si K, ito yung metal cation natin. Retain natin yung pangalan niya. Siya si potassium. And then si Br is bromine. Pero dahil ionic compound siya si potassium bromide. Okay? Magiging ide na yung suffix niya. Sodium chloride, potassium bromide.
Alright. Ngayon naman, ang gagawin natin, given naman yung kanyang pangalan, hahanapin natin yung formula. Ito na, magmamatter yung table na pinakita ko sa inyo kanina. So, kapag ganito, tingin lang kayo dun sa una, magnesium. Hanapin nyo yung symbol niya. Ang magnesium is Mg. Tingin kayo kay fluoride. Si fluoride, F. Sulat nyo lang ng ganyan. Okay? Now, sa taas ni Mg, may isusulat kayong number. Saan nyo makikita yung number na yon? Sa periodic table of elements. Hanapin nyo lang kung nasa ang group siya. Si magnesium nasa group 2. Maglagay ka ng 2 sa taas ni magnesium. Okay? Si fluoride naman, galing kay fluorine, no? Si fluorine nasa group 17. Maglagay kayo ng 1. Okay? O kaya nasa group 7A. So, 7, para maging 8, dadagdagan mo ng 1. So, yung 1 na yon, yan yung ilalagay mo sa taas ni F. Now, magki-criss-cross tayo. Si 2, gagawin mong subscript ni F, at si 1 gagawin mong subscript ni Mg. So magiging siyang Mg1 F2. Kumbaga nagpalit sila, ginawa nating subscript. Pero again, ang convention natin, hindi natin sinusulat si 1. Okay? So enough na Mg F2 siya. Okay, siya si Mg F2. Ayan. Pangalawa, meron tayong beryllium nitride. So si beryllium nitride, Be, yung nitride natin is N. Si Be nasa group number 2, lagyan mo ng 2 sa taas. Si N nasa group number 5A, no? Tama, 5A. So para ma-complete yung 8, dadagdag mo siya ng 3. Yung 3 lagay mo dito. And then criss-cross tayo. Okay? Si Be, merong 3, si N, merong 2. Yan yung formula niya. Be3N2. Beryllium nitride. Okay? So, check natin. Magnesium fluoride. Ito yung mga charges. Criss-cross. MgF2. Si beryllium nitride. Be. Okay. Ito yung mga numbers nila sa taas. Criss-cross. Be3N2. Alright. Dito naman tayo sa mga ionic compounds na merong polyatomic ion. Ibig sabihin, polyatomic, merong ion na composed of more than one atom. Okay? More than one type of atom. For example, kanina, ang tinitingnan lang natin is, for example, chlorine. O, chlorine lang yan. Isa lang yan. Isang klaseng, isang element lang yan, no? Pero meron tayong mga ions na polyatomic. Marami siyang atom. Like, for example, yung carbonate. Okay? Yung carbonate natin, meron na ngang carbon, meron pang oxygen. Pero dahil negatively charged siya, okay, anion siya. So, itong CO3, 2-, ang tawag natin sa kanya is polyatomic anion. Okay? Meron din tayo mga polyatomic cation. No? For example, yung NH4+, or ammonium ion. Ang NH4+, meron na nga siyang nitrogen, meron pang hydrogen. Pero, positively charged siya. Ibig sabihin, ion siya. No? So, siya si polyatomic cation. So, ang gagawin natin, papangalanan natin yung mga ionic compounds na merong mga ganyan. Okay? So, ano ba yung rules natin dyan? Okay? Follow the same rule as in simple ionic compounds. Okay, mag-alala kahit marami yung mga nakikita nyong mga symbol na yan. Hindi siya ganun ka-complicated. Okay? So, yan. Titingnan lang natin yung mga table na to. Again, bago ka masanay, no, kailangan talaga practice sa pagniname. Kasi kung titingnan nyo, ang dami-dami nila. Pero, kapag nasanay na tayo sa practice, namamalaya natin na memorize natin tong mga pangalan na to. Okay? For example, meron tayong LiOH, pangalanan natin siya. Again, ang rule natin kanina for binary ionic compounds, same lang for polyatomic or ionic compounds containing polyatomic ions. So, ito si metal. Okay? At ang pangalan niya is lithium. And then, ito si OH. Ano yung pangalan niya ngayon? Okay? Anong pangalan ni OH? Babalikan nyo lang yung table na pinakita ko kanina. Okay? Ang pangalan ni OH is hydroxide. So, ang pangalan niya is lithium hydroxide. Okay? Ganun lang yan kadali. Alright. Next, KCN. So, si K, retain natin yung pangalan niya. Siya si potassium. And si CN, ano yung pangalan ni CN? Si CN, siya si cyanide. So, ang pangalan nito is potassium cyanide. So, sa dalawang example natin to, anong mapapansin nyo?
Itong mga cation natin, single atom lang, no? Isang element lang din yan, lithium, potassium, pero itong mga anions natin, polyatomic. For example, meron tayong hydroxide. Ang hydroxide may oxygen, may hydrogen. Meron tayong cyanide. Ang cyanide may carbon, may nitrogen. Okay? So, ganun lang din siya kadali. Lithium hydroxide and potassium cyanide. Okay? Paano naman kapag given yung kanyang pangalan at hahanapin natin yung formula? Madali lang din yan. Ganito. For example, gawin lang natin yung ginawa natin kanina. Start tayo kay calcium. Si calcium, Ca. Tama? Si carbonate, hanapin nyo lang dun sa table na binigay ko. Si carbonate is CO3. Now, si Ca nasa group number 2, lagyan mo ng 2 sa taas. Si carbonate, ano yung charge niya? Ay, tingnan nyo dun sa table, ang charge niya is 2 minus. Lagyan mo ng 2 dyan. And then, criss-cross tayo. Okay? Criss-cross. So, ganito na lang. Huwag na tayong mag-criss-cross. Padaliin na natin to. Kapag parehas yung number, huwag nang mag-criss-cross. Okay? Pag parehas ang number, huwag nang mag-criss-cross. Isulat na agad itong mga formula na yan. CaCO3 tapos. Okay? CaCO3 kapag parehas yung number na nasa taas. Next, yung potassium sulfate. Si potassium sulfate naman, si potassium is K. Si sulfate ay SO4. Yan. And then si K, ano yung nasa ang group siya? Group number 1. Lagyan mo ng 1 sa taas. Si sulfate, anong group siya? I mean, ano yung charge niya? Okay? Ang charge niya is 3. 2. 2 yung charge niya, sorry. 2. Titingnan nyo lang yung table. So, i-criss-cross nyo lang. Kapag 1, hindi na sinusulat, no? So, yung K, meron siyang subscript na 2. And then, SO4 may subscript na 1, di na natin sinusulat. So, ang formula for potassium sulfate is K2SO4. Okay? So, check natin to. Again, calcium, tapos yung carbonate natin. Si calcium is 2 and 2. Nag-criss-cross pa rin to. Pero, hindi rin naman siya nag-appear dun sa formula. So, ibig sabihin, tanggalin mo na lang kapag same yung number. Okay? Potassium sulfate, ayan, pinaghiwalay ko si potassium tsaka si sulfate. Si potassium plus 1, si sulfate minus 2. Yan yung mga, again, itong 1, galing yan sa group. Ito naman yung charge ni sulfate. So, criss-cross, and then K2SO4.